Kabanata 881. Namula ng gusto ang buong mukha ni Cynthia nang marinig ang papuri mula sa lalaking kanyang minamahal, at tila may mainit na pakiramdam na bumalot sa kanyang puso. Siyempre, si Leon din ang sentro ng atensyon sa gabing iyon at nakasuot din siya ng napakaganda. Suot niya ang asul na Amerikana na lalong nagpaangat sa kanyang tindig, hitsura, at ang pagiging marangya ng kanyang kilos. Saan man siya magpunta, sa kanya ay laging may napapalingon. Sige na, itigil na ninyo iyan at huwag na kaming ipamuka pa. Boses ni Harvey ang narinig habang lumalapit sa kanila. Leon, simula ngayon, ikaw na ang ituturing na mapapangasawa ni Cynthia. Siya lang ang kapatid ko, kaya kailangan mo siyang mahalin at alagaan ng mabuti. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, dahil kapag nalaman ko, siguradong pagbabayaran mo iyan. Masiglang sabi ni Harvey habang hinahaplos ang balikat ni Leon. Ginoong Shear ay, ibig kong sabihin Harvey, huwag kang mag-alala, nangangako akong aalagaan at mamahalin ko si Cynthia. Nakangiting sagot ni Leon. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ngumiti pabalik si Harvey. Matagal na silang magkakilala ni Leon at kilalang kilala na niya ito, kaya buo ang kanyang tiwala rito. Leon, binibining Shear, naway maging masaya kayo habang buhay. Isang mahinang tinig ang narinig mula sa kanilang tabi. Nakatingin si Janice sa kanila na may kakaibang ekspresyon. Ilang araw na ang nakalipas nang tulungan siya ni Leon na makakuha ng trabaho bilang kalihim sa Synth Ion Group, at dahil matagal na silang magkakilala, hindi ito nakalimutang imbitahan. Ngunit sa dami ng pinagdaanan nila at sa tulong na ibinigay ni Leon, nahulog ang loob niya rito, at tila niloloko siya ng tadhana. Hindi niya akalain na sa oras na palakasin na sana niya ang loob na umamin, saka naman sila magpapakasal sila Leon at Cynthia. Hindi maipagkakaila ang labis na sakit na nararamdaman niya. May problema ba, Janice? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Napahinto si Leon nang mapansin ang kakaibang ikanikilos nito. Wala naman, ayos lang ako. Umiling si Janice. Si Cynthia ay isa sa 4 na pinakamaganda, mayaman, at makapangyarihan, at alam niyang wala siyang laban dito. Ngunit higit sa lahat, mahal ni Leon at Cynthia ang isa't isa at sadyang itinadhana sila para sa isa't isa. Kaya wala na siyang nagawa kundi itago ang kanyang nararamdaman at magbatiin na lamang sa kanila. Wala na siyang ibang magagawa. Mabuti naman kung ganoon. Hindi alam ni Leon ang tunay na nararamdaman ni Janice, kaya hindi na niya ito masyadong pinansin pa. Sa kabilang banda, si Jensen na nakatayo sa tabi ni Janice ay natigilan din nang makita ito. Simula nang makilala niya si Janice sa tulong ni Leon ay nagustuhan na niya ito, at mula noon ay sinubukan niyang makuha ang loob nito. Minsan ay nararamdaman niyang may pagtingin si Janice kay Leon, ngunit sa kasamaang palad, ikakasal na rin ang lalaki sa iba. Ngunit para kay Jensen, may pag-asa pa rin. Naniniwala siyang sa patuloy na pagsisikap, balang araw ay magiging kanya rin si Janice. Leon, Cynthia, tara na. Nauubos na ang oras at kailangan na ninyong umakyat sa entablado. Huwag na nating patagalin ang paghihintay ng mga bisita. Sumenya si Harvey sa mga bantay upang maghatid sa kanila. Pagkatapos ay sabay-sabay silang lumabas patungo sa harapan. Sa labas naman, punong-puno na ang buong bakuran ng mga taong dumalo upang saksihan ang masayang pangyayari. Malaki ang inaasahan ng pamilya Shear sa araw na ito, kaya maaga pa lamang ay nagpadala na sila ng paanyaya sa lahat ng makapangyarihang pamilya sa lungsod upang maging saksi sa sagradong pagsasama. Naroon ang pamilya Young, pamilya Collins, pamilya Fields, pati na rin sina Harold at Vincent, at iba pang kilalang tao sa lipunan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na sina Leon at Cynthia sa entablado. Agad na napalingon ang lahat at bamulong-bulong ang mga bisita dahil sa kanilang angking ganda at tindig. Kapag magkatabi, tila sila ay sadyang itinadhana para sa isa't isa. Gayunpaman, mas nakatuon ang atensyon ng lahat kay Cynthia. Napakaganda niya, hindi katakataka na siya ang pangalawa sa 4 na pinakamaganda sa lungsod. Tila isang diyosa ang kanyang anyo. Totoo iyan. Napakaswerteng lalaki ni Leon Wolf dahil nakuha niya ang puso nito. Lahat ng mga lalaki sa mga bisita ay napapatingin kay Leon na may halong paghanga at inggit. Si Cynthia ay isa sa 4 na pinakamaganda kaya marami ang nagkakagusto rito.
Karamihan sa mga humahanga ay labis na nalulungkot na ibibigay na ito sa iba. Kung nakakamatay lang ang tingin, tiyak na wala na si Leon sa oras na iyon. Sa ilalim ng mapagmahal na tingin ng lahat, hinawakan ni Leon ang malambot na kamay ni Cynthia at inalalayan ito sa paglakad sa pulang alpombra patungo sa entablado. Sumunod naman si Harvey na nakasuot ng puting Amerikana at sumama sa kanila sa itaas. Siya ang tagapamagitan sa seremonya. Sa ibaba naman, nakaupo sa unang hanay si Benedict at ang iba pang miyembro ng pamilya Shear. Nang tingnan ng oras, nagbigay ng senyas si Benedict kay Harvey na maaari na itong magsimula. Mga ginang at ginoo, nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo sa masayang okasyong ito sa kabila ng inyong abalang schedule. Sa ngalan ng pamilya Shear at ni Leon Wolf, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin upang saksihan ang kanilang pagsasama. Ang panimula ni Harvey ay sinagot ng malakas na palakpakan. Hindi na natin patatagilan pa, simulan na natin ang seremonya. Ang unang bahagi ay ang pagpapalitan ng mga regalo at alay ng ikakasal. Matapos ibaba ang mikropono ay pumalakpak si Harvey upang simulan ang programa. Karaniwang nagsisimula ito sa pagpapalitan ng mga alay at kasulatan na nagpapakita ng pagkakaisa ng dalawang pamilya, kasama na ang mga damit, salapi, at iba pang kagamitan. Ito ay tanda ng pagbubuklod ng dalawang pamilya. Maagang naghanda na sina Leon at Cynthia, at sa harap ng maraming tao ay isinagawa ito. Ang susunod naman ay ang pagpapalitan ng singsing. Unahin natin si Ginoong Leon. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng okasyon dahil kapag nailagay na ang singsing, opisyal na silang ituturing na nakatali sa isa't isa. Hayop. Hindi lang isa sa apat na pinakamaganda si Cynthia kundi tagapagmana pa ng kayamanan ng pamilya Shear. Totoo iyan. Hindi ko talaga maunawaan kung paano nangyari ito. Narinig ko na si Leon Wolf ay ulila at bagong hiwalay sa asawa, at hindi ako makapaniwala na pumayag si Cynthia Shear na makipag-ugnayan sa kanya. Puno ng galit ang tingin ng mga lalaki sa madla habang inilalabas ni Leon ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Cynthia. Kahit na nakikita ng marami sa mga nakatatanda na puno ng potensyal si Leon, hindi ito nakikita ng karamihan sa nakababatang henerasyon. Ang alam lang nila ay tila isang diyosa si Cynthia, samantalang si Leon ay isang ulilang walang pangalan. Sa tingin nila, hindi bagay si Leon para kay Cynthia. Marami ang nag-aakalang hindi magtatagal ang pagsasamang ito at labis na naaawa kay Cynthia. Sandali lang, tumututol ako. Biglang narinig ang isang malamig na tinig. Humakbang pasulong si Iris at dahan-daw ang umakyat sa entablado. Napakaganda. Si Iris Young iyan. Tingnan ninyo siya, hindi nakapagtataka na siya ang pinakamaganda sa apat na pinakamaganda. Sandaling natigilan ang lahat sa kanyang ganda, at namutawi ang paghanga at pagnanasa sa mukha ng mga lalaking nakapanood. Sa apat na pinakamaganda, pangalawa lamang kay Iris si Cynthia, at ngayong magkatabi sila sa entablado, tila dalawang diyosa mula sa magkaibang mundo ang nagtagpo. W. Alang sino man ang makapagbaling ng tingin sa kanila. Nakakapagtaka, bakit umaakyat si Iris? Naguluhan si Harold. May plano na sana silang sirain ang okasyon, ngunit hindi niya inakala na mauunahan pa sila ni Iris. Labis siyang naguluhan, ngunit nagpasya muna siyang manahimik at obserbahan muna ang mangyayari. Anong ibig mong sabihin, Iris? Nagdilim ang mukha ni Cynthia habang tinititigan ito ng masama. Kahit si Leon ay nakakunot din ng noo, hindi alam ang layunin nito. Cynthia, tumututol ako sa pagpapakasal ninyo ni Leon. Mariing pahayag ni Iris. Tila may sumabog na bomba, at nagkagulo ang buong paligid sa biglaang pangyayari. Diyos ko, sisirain ba ni Iris ang kasal ni na Cynthia at Leon? Baka ganoon din ang iniisip niya gaya ng iba, na walang halaga si Leon at hindi bagay kay Cynthia. Kaya ba siya tumututol? Oo, malaki ang posibilidad. Labis na nagulat ang lahat at biglang naging masigla dahil sa bagong pangyayari. Bukod pa rito, tila umaasa pa ang iba na baka tuluyang hindi matuloy ang seremonya dahil sa pagdating ni Iris. Iris, ito ay sa pagitan ko at ni Leon at wala kang kinalaman dito. Anong karapatan mong tumututol? Siyempre may karapatan ako. Ako ang naging kasintahan ni Leon at mahal niya ako. Ikaw ang nagnakaw sa kanya gamit ang iyong panloloko.
Pahayag ni Iris. Ano, hindi siya narito para pigilan ang kasal, narito siya upang bawiin ang lalaking ikakasal. Nawala ang ngiti sa labi ng lahat ng mapagtanto ito. Si Cynthia ang pangalawa sa apat na pinakamaganda, samantalang si Iris ang una. Kaya mas nakakahanga at mas kilala si Iris kaysa kay Cynthia. Kaya naman walang duda na si Iris ang pinapangarap ng lahat at walang nakahihigit sa kanya. Ngunit higit sa lahat, walang sinuman ang nag-aakalang si Leon, isang mahirap, bagong hiwalay, at walang yaman ay bagay kay Cynthia, lalo na kay Iris. Gayunpaman ngayon, si Iris Young, ang pinakamaganda sa apat na pinakamaganda, ay ibinaba ang kanyang pagmamalaki upang bawiin si Leon mula kay Cynthia sa harap ng napakaraming tao. Hindi maipapaliwanag ang gulat ng lahat sa biglaang pangyayari. Anong kalokohan ito? Nasaan na ang iyong dangal, Iris Young? 2 araw na ang nakalipas ng tanggihan ka na ni Leon, ngunit hindi ka pa rin tumitigil at heto ka pa, nagnanakaw ng kasintahan ko sa harap ng maraming tao. Hindi ka ba nahihiya? Pagtutol ni Cynthia na puno ng inis. Hindi niya kailanman inakala, kahit sa kanyang mga pangarap, na susubukan ni Iris na bawiin si Leon sa ganitong paraan ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi lang dahil sa lalaking pinag-aagawan nila, baka hinangaan pa niya ang tapang ni Iris. Ano ba ito? Mali ba ang narinig ko? Nag-aagawan na pala sina Iris at Cynthia sa iisang lalaki, at si Iris pa ang pinakamaganda, ang tinanggihan pa. Anong nangyayari rito? Halos lumaki ang mga mata ng lahat. Nakakagulat na ang magagawan sila, ngunit higit pa roon ang malaman na tinanggihan ni Leon ang pag-ibig ni Iris. Si Iris Young iyon, kahit sino pang lalaki ay gagawin ang lahat para sa kanya. Leon, natutunan ko na ang aking pagkakamali. Patawarin mo ako at bumalik ka na sa akin. Nangangako ako na kung papayag kang magkaayos tayo, gagawin ko ang lahat upang bumawi sa iyo habang buhay. Hindi pinansin ni Iris si Cynthia at hinarap si Leon na may mapagpakumbabang tingin. Paumanhin, binibining Young, ngunit tapos na ang lahat. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Si Cynthia na ang aking mapapangasawa at hinding-hindi ko siya iiwan anuman ang mangyari. Pakiusap, bumalik ka na sa iyong upuan. Sagot ni Leon na may seryosong ekspresyon. Ano, tinanggihan na naman niya ito? Nanaginip ba ako? Labis na nagulat ang lahat at halos bumagsak ang kanilang panga. Hindi nila nasaksihan ang unang pagtanggi. Kalabog, nang makitang hindi nagbabago ang isip ni Leon, biglang lumuhad si Iris. Leon, minahal kita ng buong puso at hindi ko kayang mawala ka. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Labis na nagulat ang lahat. Lumuhad si Iris upang magmakaawa kay Leon. Paano nangyari iyon? Lahat sila ay nakatingin kay Iris na hindi makapaniwala. Parang nadurog ang puso ng lahat ng nakapanood. Kabanata 885. Ikaw, natigilan si Leon habang dagsa ng damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na lumuhad si Iris sa harap ng buong lungsod upang magmakaawa sa kanya. Alam niyang hindi madali ang ginawa nito. Ngunit higit sa lahat, si Iris ang tunay na minamahal niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagbago ang kanyang nararamdaman, at natutunan lang niyang itago ito sa paglipas ng panahon. Paano niya ito matatanggihan gayong ibinigay na ni Iris ang lahat ng kanyang dangal at pagmamalaki? Hindi na niya napigilan ang damdamin sa kanyang puso at tila nagbabago na ang kanyang isip. Namutla naman si Cynthia sa nakita. Alam niyang mahal pa rin ni Leon si Iris at walang lalaki ang makatatanggi sa luha ng isang babae. Ngayong lumuhad at umiyak pa ito, natatakot siyang magpadala si Leon. Ano na ang mangyayari sa kanya? Sapat na iyan, Iris. Ito ay pagpapakasal namin ni Leon at hindi ka namin gustong makita rito. Umalis ka na bago ka pa magsisi. Sigaw ni Cynthia. Isa lang ang laman ng isip niya, kailangan niyang paalisan si Iris agad. Kapag nagpatuloy pa ito, malaki ang tsansa na magbago ang isip ni Leon. O baka ano, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako aalis hanggat hindi pumapayag si Leon na magkabalikan kami. Mariing sagot ni Iris. Ikaw, kung naghahanap ka ng kamatayan, ibibigay ko iyan sa iyo. Puno ng galit si Cynthia. Nang walang pag-aalinlangan, humanda siya at ibinato ang isang malakas na suntok na may kasamang enerhiya.
Mahusay siyang lumaban at nasa intermediate innate state na kaya hindi biro ang bigat ng kanyang suntok. Bang! Mas mahina si Iris kay Cynthia at wala talagang laban. Bukod pa roon, hindi man lang ito umiwas kaya tumama ng direkta sa dibdib ang suntok at tumalsik ito palayo. Tila saranggolang walang tali ang paglipad ni Iris at malakas na bumagsak sa sahig habang nagsusuka ng dugo. Masyadong mabilis ang lahat kaya hindi na napigilan ni Leon ang pangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakitang dumapa si Iris sa sahig. Anong ginawa mo, Cynthia? Bakit mo sinaktan si Iris? Namutla si Leon at agad na tumakbo upang alalayan si Iris. Hindi ko inakala na hindi siya iiwas. Hindi ko sinasadya, dismayadong sabi ni Cynthia. Ang hangad lang sana niyang paalisin si Iris, ngunit sa sobrang galit ay nawala siya sa sarili at nasaktan pa ito. Sa sandaling iyon, mabilis na umakyat sina Luisa at Ariel. Leon, hayop ka. Kasalanan mo kung bakit laging nasasaktan ang pinsan ko. Hindi sana siya nasa ganitong kalagayan kung hindi dahil sa iyo. Ayos ka lang ba, Iris? Kumusta ka? May nararamdaman ka bang masama? Nag-aalalang tanong nina Luisa at Ariel. Ayos lang ako. Namumutla si Iris at may dugong nakadikit sa gilid ng kanyang labi. Malinaw na nasaktan siya ng husto. Ngunit tila balewala na ang sakit ng katawan kumpara sa sakit na dulot ng pagkawala kay Leon. Iris, wala nang saysay na magmakaawa ka pa sa kanya gayong napakalamig na ng pakikitungo niya sa iyo. Umuwi na tayo, sabi ni Luisa habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Labis na siyang nadismaya kay Leon sa sandaling iyon. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganito lang. Buo ang loob ni Iris. Sumenyas siya kay Luisa upang tulungan siyang tumayo, pilit na tinitiis ang matinding kirot ng kanyang mga sugat. Leon, huli na itong hihilingin ko sa iyo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking pagkakamali, at umaasa akong mapatawad mo ako at muling bumalik sa piling ko, pakiusap. Tinitigan siya ni Iris ng may pagmamakaawa, at puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ako, bamuka ang bibig ni Leon. Dati, ibinaon niya ang lahat ng pag-ibig at damdamin para kay Iris sa kailaliman ng kanyang puso at naglayong simula ng bagong buhay, ngunit ngayon ay isinantabi ni Iris ang kanyang dangal at pagmamalaki makipag-ayos lamang sa kanya, at labis itong tumimo sa kanyang puso. Muling nag-alab ang dating pagmamahal at damdamin na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Sa isang saglit, wala na siyang ibang ninais kundi ang pumayag sa hiling nito, ngunit nang maalala niya si Cynthia at ang pamilya Shear, pilit niyang nilunok ang sasabihin sana. Malaki ang naitulong ng pamilya Shear sa kanya. Sila ang dahilan kung bakit siya, isang ulilang walang anuman, ay nakarating sa kinalalagyan niya ngayon. Utang niya sa kanila ang lahat ng ito. Si Cynthia naman ang laging nasa tabi niya noong mga panahong siya ay nahihirapan at nag-iisa. Kung iiwan niya ito at pipiliing makipagbalikan kay Iris, hindi lang ang pamilya Shear ang kanyang pagtataksilan, kundi pati na rin ang puso ni Cynthia ang kanyang wawasakin. Hindi niya kayang gawin iyon. Kahit mahal niya si Iris ng buong puso, alam ng kanyang isipan na hindi niya pwedeng saktan o pagtaksilan si Cynthia. Matapos ang mahabang pananahimik, nakapagpasya na rin si Leon. Nanag ang kanyang isip kaysa sa kanyang damdamin. Paumanhin, Iris, ngunit tapos na ang ating nakaraan. Kung nais mo, maaari pa rin naman tayong maging magkaibigan, at nangangako na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ka kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap. Ngunit sa tingin ko ay hindi na tayo dapat magbalikan, sabi ni Leon sabay malalim na paghinga. Dati ay tinatawag niya itong binibining Yang, ngunit ngayon ay bumalik na sila sa tawagan sa pangalan. Ibig sabihin nito ay pinatawad na niya si Iris sa lahat ng nagawa nito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na maibabalik ang panahon, at hindi na siya maaaring bumalik sa piling nito matapos ang lahat ng nangyari. Tumanggi ka pa rin ba sa akin? Sige, kung iyan na ang iyong desisyon, naway maging masaya kayo. Kahit inaasahan na niya ang pagtanggi ni Leon, hindi pa rin niya maiwasang madurog ang puso sa muling pagtanggi nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng damdamin at pag-ibig niya rito ay tila napalitan ng pait. Iris, anong ibig mong sabihin? Bumigat ang pakiramdam ni Leon nang mapansin niyang may mali. Leon, dahil sa iyo pa lang ako nabuhay hanggang ngayon. Iniligtas mo ako, ngunit nabigo akong suklian ang kabutihang iyon.
Ibabalik ko na lang sa iyo ang buhay na ipinahiram mo, upang mula sa araw na ito ay wala na tayong utang sa isa't isa. Ngumisi ng mapait si Iris habang kumuha ng kutsilyo. Ang talam nito ay sumiklab saglit sa ilalim ng araw bago niya itong itinaas at ibinaba ng diretsyo sa kanyang dibdib. Iris, huwag mabilis ang lahat kaya hindi nakaasikaso sina Luisa at Ariel, at hindi nila inakala na gagawin ni Iris ito para sa pag-ibig. Pareho silang natigilan at hindi alam ang gagawin. Si Leon naman, kahit na naramdaman niyang may mali, masyado siyang malayo para makagawa ng anuman, at nang maunawaan niya ang nangyayari ay huli na. May ingay na tumunog ng tumagos ang kutsilyo sa kanyang balat, at damaloy ang pulang dugo na ginawang pula ang kanyang damit. Nagkabaliktad na ba ang isip mo, Iris? Iris, paano mo nagagawang gawin ito sa amin? Bulong nina Luisa at Ariel na namumutla ang mukha, ang boses ay nanginginig sa takot at pagkataranta. Paano nangyari ito? Leon felt as though he was struck by lightning. Makalipas ang ilang sandali ay gumising siya mula sa kanyang pagkakatulala at mabilis na tumakbo patungo kay Iris, kumuha ng kanyang katawan mula kay Luisa. Hindi ako makapaniwala na nagpakamatay si Iris para sa pag-ibig. Nagkagulo ang buong madla, kahit na ang mga matatanda na tahimik na nakatingin sa lahat ay tumayo dahil sa biglaang pangyayari. Ang mga nakababatang henerasyon, lalo na ang mga lalaking nagkakagusto kay Iris, ay labis na nagulat. Sa sandaling iyon, puno ng kaguluhan ang buong lugar at lahat ay nagkataranta. Iris, huwag mong gawin ito. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito. Halos lumabas ang mga mata ni Leon nang makita ang sugat na dumudugo sa dibdib ni Iris. Ubo, Column Leon. Nagsuka si Iris ng dugo nang maramdaman ang init ng katawan ni Leon. Ang dating mamumutlang pisngi niya ay biglang namula. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Sigaw ni Leon habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Kahit na hindi karaniwang tanggap na umiiyak ang mga lalaki, labis na siyang nalulungkot at hindi na nagsalita ng kung ano ang iisipin ng iba. Huwag kang malungkot, ito ang utang ko sa iyo. Mahinang sagot ni Iris. Handa na siyang gawin ang lahat mula noong nagsimula siyang planuhin na sirain ang pagpapakasal nina Leon at Cynthia. Kahit na nabigo siyang bawiin ang puso ni Leon, alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at sa kabila ng pagkatalo ay walang pagsisisi. Hindi, wala kang utang sa akin. Bakit ka nagpapakatanga? Umiiyak si Leon na parang ang kutsilyo ni Iris ay tumagos din sa kanyang puso. Hindi ako tanga, hindi lang ako makahanap ng dahilan para mabuhay pa. Nilinlang ako ng aking lolo at ama, bukod sa aking lolo at tiyahin, ikaw lang ang taong nag-alala sa akin. Ang iba ay wala na pakialam sa akin. Ngumiti ng mapait si Iris, ngunit sa kabila nito ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam at nakalaya na sa lahat ng pasanin. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang wakas. Hindi yan totoo. Paano mo nasabing walang nagmamalasakit sa iyo? Ako meron. Minahal kita mula pa noon at ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Walang sino man ang makakapalit sa iyo, umiyak na sabi ni Leon. Sa takot na tuluyan na siyang mawala, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at ibinunyag na ang lahat ng itinatago niyang damdamin. Sa sandaling iyon, nanaig na ang kanyang puso at wala nang puwang ang kanyang isip. Salamat. Ang marinig yan bago ako mawala ang pinakamagandang regalo na natanggap ko, ngumiti si Iris. Kahit hindi na sila magsasama, masaya pa rin siyang malaman na mahal pa rin siya ni Leon at hindi ito kailanman nakalimot. Sapat na iyon. Kahit naaalis na siya sa mundong ito, umaasa siyang mananatili siya sa puso at isipan ng lalaking mahal niya. Hindi ka pwedeng mawala. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Sigaw ni Leon sa buong lakas, namumula ang mga mata sa takot. Leon, wala na itong saysay. Hindi ko na kaya pang tumagal. Masaya ako na sa iyong mga bisig ako hihinga ng huling hininga. Kahit hindi tayo itinadhana sa isa't isa, umaasa akong magkikita pa tayo sa susunod na buhay. Nangangako ako na iingatan kita at hindi na muling magpapalampas sa iyo. Itinaas ni Iris ang nanginginig na kamay upang haplosan ang mukha ni Leon. Ngunit bago pa man ito makadikit, tumigil ito sa ere at makalipas ang saglit ay bumagsak na ng walang buhay habang dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho si Iris Young. Bakit?
Naging blanko ang isip ni Leon na tila nawalan ng bahagi ng kanyang kaluluwa at nahulog sa malalim na bangin. Ngunit biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip at tila may naalala siya kaya bigla siyang napakilos. Dahil sa kaalamang minana niya sa kanyang mga ninuno, naging mahusay siyang manggagamot at may kakayahan pang ang magbalik ng buhay. Hanggat may oras pa, may pag-asa pa siyang mailigtas si Iris, basta't hindi pa tuluyang lumisan ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa. Tila sumaya si Leon sa naisip. Mabilis siyang kumuha ng mga karayom na pilak at tumpak na itinusok ito sa mga punto malapit sa sugat upang panatilihing gumagana ang humihina ng puso ni Iris. Ngunit sa kasamaang palad, dahil tumigil na ito sa paghinga at buo na ang pasya nitong lumisan. Iris, pakiusap gumising ka pa. Hindi ka pwedeng sumuko. Ang munting pag-asa sa puso ni Leon ay unti-unti ring nawawala. Hindi iligtas ang taong ayaw na talagang iligtas ang sarili, at ngayong wala na talagang balak mabuhay si Iris. Ang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay ang muling pag-apuhap sa kagustuhan ni Iris na mabuhay. Iris, maniwala ka sa akin. Kaya kitang iligtas. Nangangako ako na kung magigising ka, babalikan kita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Alam niyang naroon pa ang kaluluwa ni Iris at naririnig pa siya nito, kaya binibigkas niya ang mga pangakong ito upang muling buhayin ang kagustuhan nitong mabuhay. Pagkatapos ay binuhat niya ito, at naglakad patungo sa gitna ng entablado, at tumingin kay Benedict na nakaupo sa pangunahing upuan. Paumanhin, matandang Shear, abala ako sa pagliligtas ng buhay at sa kasamaang palad ay hindi ko na maitutuloy ang seremonya. Leon, wala na si Iris, at lahat tayo ay saksi rito. Sa tingin ko ay hindi mo na dapat sayangin ang iyong oras at lakas dito, seryosong sabi ni Benedict habang nakakunot ang noo. Hindi pa siya patay, at ililigtas ko siya. Mariing sagot ni Leon. Leon, pipilitin mo bang itigil ang seremonya at umalis? Labis na inis ang naramdaman ng pamilya Shear. Ang okasyong ito ay malaking pangyayari kung saan inanyayahan ng lahat ng matataas na tao. Kung aalis o ititigil ito ni Leon, tiyak na mapapahiya ang pamilya Shear at magiging katatawanan sila sa buong lungsod. Hindi ito kailanman papayagan ng pamilya Shear. Matandang Shear, at sa lahat ng iginagalang kong panauhin, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko na ito may pagpapatuloy. Taos puso akong umaasang mapapatawad ninyo ako. Alam ni Leon na malaki ang epekto nito sa pangalan ng pamilya Shear, kaya agad siyang yumuko bilang paghingi ng tawad. Leon, pag-isipan mong mabuti. Ano na ang mangyayari kay Cynthia kapag umalis ka? Galit na sagot ni Benedict. Hindi lang ang pamilya Shear ang mapapahiya, kundi pati si Cynthia ay lubos na madudurog ang puso. Ito ang huling bagay na nais mangyari ni Benedict. Ako, natigilan si Leon at tumingin kay Cynthia. Paumanhin, Cynthia, hindi ko sinasadyang saktan ka, sabi niya nang may pagsisisi. Sa totoo lang, nasasaktan din siya. Hindi si Leon ang taong nakakalimot sa utang na loob, at naaalala niya ang lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya, kabilang na ang tulong ng pamilya Shear at ang lahat ng ginawa ni Cynthia. Ngunit sa ngayon, wala siyang magagawa kundi saktan si Cynthia. Marahil ay ganyan talaga ang buhay. Hindi kita sinisisi at lubos kitang nauunawaan, ngunit may isang bagay lang akong gustong malaman, babalik ka pa ba sa akin? Sagot ni Cynthia habang pilit na pinipigilan ang luha. Mahal na mahal niya si Leon, at para sa kanya, mas mahalaga ito kaysa sa kanya o sa pangalan ng kanilang pamilya. Kahit na hinihiling ni Leon na itigil ang seremonya, kung handa itong bumalik sa kanya sa huli, kaya niyang kumbonsihin sina Benedict at ang iba pa na palayain ito pansamantala. Ako, natahimik si Leon. Matapos ang lahat ng nangyari, muling nag-alab ang pag-ibig niya kay Iris at nakapangako pa siya rito. Ngunit sa kabilang banda, kung hindi niya maililigtas si Iris, malaki ang posibilidad na hindi na siya muling makabangon mula rito. Si Iris ang tunay niyang minamahal, at dahil nagpakamatay ito para sa kanya, dadalhin niya ang pagsisisi habang buhay at marahil ay gugugulin pa ang kanyang mga araw sa pagluluksa sa puntod nito. Kaya alam ni Leon na marahil ay hindi na siya muling babalik kay Cynthia, magtagumpay man siya o mabigo sa pagliligtas kay Iris. Leon, kaya mo yan.
Kabanata 870, ngunit kung hindi ka babalik, kamumuhian kita habang buhay. Damaloy ang luha sa pisngi ni Cynthia. Kahit hindi pa sumasagot si Leon, alam na niya ang magiging tugon nito. Paumanhin, Cynthia, patawad kung nabigo kita, nag-alok si Leon ng mapait na ngiti, bago binuhat si Iris at naglakad pababa ng entablado. Hindi, Leon, hindi ka pwedeng umalis. Biglang humarang si Harvey na puno ng galit. Ano ang sasabihin mo, Harvey? Tanong ni Leon. Leon, hayop ka. Nangako ka sa akin kanina sa likod ng entablado na hinding-hindi mo sasaktan si Cynthia, at heto ngayon. Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Sigaw ni Harvey. Paumanhin, Harvey, hindi ko ito sinasadya. Sagot ni Leon na puno ng pagsisisi. Wala akong pakialam kung sinadya mo man o hindi. Sinabi ko na sa iyo na kung sasaktan mo si Cynthia, pagbabayaran mo ito. Ako si Harvey Shearer at tumutupad sa pangako, at gagantihan kita ngayon din. Humanda si Harvey at ibinuhos ang kanyang lakas kay Leon. Harvey, wala kang laban sa akin, buntong hininga ni Leon. Sa isang mabilis na kilos ay inilihis niya ang atake ngunit hindi ito sinaktan. Tama ka, wala nga akong laban sa iyo, ngunit ibig bang sabihin ito na wala ring laban sa iyo ang buong pamilya Shearer? Sigaw ng ama ni Cynthia na si Brad, sabay hampas sa mesa at tumayo sa galit. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumitaw ang mga pinakamahuhusay na mandirigma ng pamilya at hinarangan ang daan ni Leon. Leon Wolf, paano mo nagagawang saktan ang aking anak? Huwag na huwag kang aalis dito hanggat hindi ka nagbibigay ng paliwanag. Malamig na pahayag ni Brad habang umaakyat sa entablado. Ginoong Shearer, alam kong kasalanan ko ang lahat. Ito ang may aalay ko sa inyo. Handa kong ibalik ang posisyon ko bilang Pangulo ng Synth Ion Group bilang kabayaran sa pagtataksil ko kay Cynthia at sa inyong pamilya. Bukod pa rito, nangangako ako na laging handa akong tumulong sa inyo sa larangan ng medisina at sining ng paggawa ng gamot, at gagawin ko ang lahat habang buhay upang bumawi sa aking pagkakamali. Tatuparin ko ang anumang hilingin ninyo, taimtim na sabi ni Leon. Kahit na ibinigay na niya ang kanyang mga bahagi ng pag-aari, ang pagbibigay ng posisyon bilang pinuno ay ibang usapan na. Hanggat siya ang namumuno, may kita siya sa bawat kita ng kumpanya at may pag-asang mabawi ito, ngunit kung isusuko niya ang posisyon, para na rin niyang ibinigay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahil nagtaksil siya sa kanila, wala na siyang ibang magagawa kundi ang bumawi sa pamamagitan nito. Nagkatinginan ng mga miyembro ng pamilya Shearer. Ang Synth Ion Group ay pundasyon ni Leon at malaki ang halaga nito. Kung ibibigay ito ni Leon, malaking pakinabang ito sa kanila dahil makokontrol na nila ng lubusan at mapapalago palalo. Marami sa mga nakatatanda sa pamilya ang natukso sa alok na ito. Brad, tumigil ka na. Biglang tumayo si Benedict na kanina patahimik.